challenges as an international student. So my name is Lorraine. And I'm Vince. So Vince, pag-uusapan natin ngayon yung challenges. So for you, ano yung pinaka-challenge mo or challenges mo nung naging international student ka na dito sa Canada? Here, ang first challenge ko talaga is yung homesickness. Siyempre, Yes. of course, sobrang layo mo sa family mo. And first time ko mag-abroad, like out of the country talaga. So parang 22 years ako, kasama ko yung Family mo. parents ko, yung kapatid ko. So parang, syempre of course, pagdating mo dito, mamimiss mo talaga sila. So sobrang lala ng homesickness or like, kaya ba? I mean, kinaya ko naman. Of course, Yeah. kasi may family. Kinaya ko ka. naman kasi nasa tita naman ako. Pero what if wala akong kamag-anak dito, di ba? Correct. Yeah. Since So hindi ka naiyak? Hindi naman. Since may support naman ako dito sa tita ko and sa family niya. Yeah. Kinaya ko naman. Yeah, I think it Yeah. really helped na may family ka talaga dito. Kahit pinsan lang, kahit yung hindi tita. As long as may family ka dito na may mapag-uusapan kayong na nakaka-relate kayo sa isa't isa sa Pilipinas. So for me, hindi ako na homesick kasi nga OFW na ako. So sanay na ako. But yung challenges ko talaga dito is yung cost of living. Although sa Dubai, medyo expensive din yung or high yung cost of living. Dito, I feel like super kasi sa taxes niya. Like so times 2. yeah. Kasi sa Dubai naman, pag bibil kami ng pagkain, then that's it. Wala na siyang, may VAT kami, pero hindi namin nafe-feel. Dito talaga, even kape, kahit na tinapay, may taxes. Kung sa Dubai, lagi kaming kumakain sa labas, we don't think about like, hala, ganito, ganyan. Hindi Pero, ka nag-worry. no, hindi ako nag-worry. Dito, pag kakain ka sa labas, you have to think about tips. Oh, actually. Yeah, kasi nakakahiya naman hindi mag-tips. Kasi dito, although hindi siya parang required, pero may talaga siya, may part siya sa bayaran, di ba? Would you like to give a tip? Ganyan, ganyan. Nakakahiya naman, no? Of course, challenging din for me yung cost of living. Kasi nga, although I don't pay for rent, but I need to consider yung tuition, yung pang-shopping, pang-coffee. Yes. But I think mas challenging for me is like yung building your community. Oh, yes. Yeah, so napakahirap kasi dito maghanap ng friends or mag-build ng connection with other individuals kasi lahat ng tao dito busy. Correct. Busy from work, busy from side hustles, busy from school. Yeah. So after class talaga lahat diretso sa work. So Or, wala. So ganun, hirap talaga gagala ka mag-isa. correct. Nahirapan ako mag-build ng community dito kasi ako yung tao na I'm very careful of building communities. Especially, whether we like it or not, guys, Filipinos are like, meron talagang may crab mentalities at saka toxic na people. So, nung pagdating ko dito, kailangan kong i-protect yung mental health ko. Gusto ko yung mga makakasama ko is like positive lang. Hindi natin maiwasan yung negativity, but then gusto ko yung mga taong neutral ba? Yung parang hindi lang puro negative yung pag-uusapan. Gusto ko yung tulungan. So, me and Vince has this community, small community, pero gustong-gusto ko kasi positive and then sharing of problems, mga ganyan. So, yun, challenge din siya for me kasi yun, kailangan mong i-protect talaga yung mental health mo dito kasi mababaliw ka working and then studying and then thinking about yung mga expenses and all. So, one of the challenges for me talaga is yung maghanap ng bahay, guys. Especially, Ganong kahirap? Anong process? sobrang hirap for me kasi may budget ka lang eh. Oh. Okay sana kung wala kang budget na... How much ba ang rent here sa Vancouver? Okay, so, yung pinaka-ideal talaga or pinaka-decent na rent is nagsa-start siya ng 1,500. Single bedroom? Yeah, single bedroom apartment. Sobrang mahal kasi siya dito. So, parang sa amin, that time na parang 2,000, okay na, 2,000. Parang 2,000 din kasi yung mga binabayaran namin sa Dubai. Pero pagdating pala dito, it's like 2,000 is so expensive na, sobrang mahal.
So, nung nagtanong ako sa mga classmates natin, yung binabayaran na nila 1,200. I mean, what? Yung binabayaran ko ganito, ganyan. So, we decided, my husband and I decided to move sa medyo mas cheapest siya. So, mahirap siya when it terms sa kung gusto mo bang mapalapit sa train station, sa trabaho mo. But talking about Vancouver, it's very expensive. Nandito tayo sa Burnaby. So, yung mga bahay din dito is very expensive kasi malapit siya sa mall, malapit siya sa mga community parks, mga ganyan. Pero, yeah, sa mga classmate ko na mga solo, yung mga rooms, mahal din. Like, sobrang mahal. Unless, kung titira ka sa medyo malayo na sa city talaga. Mas mura. Mas mura. Mas mura siya. Yeah, for sure. Yeah, so, weather. yeah, it's a bit challenging. Kasi nga, di ba, sa Pinas tropical country, sobrang init. Like, sanay tayo ng 32 degrees. So, it's really hot. But, since here kasi sa Canada, we have like 4 seasons. Like, winter, spring, summer, and fall. So, paiba-iba. So, coming from a country na isang season lang. No, or dalawa. 2 seasons. Rainy and Yeah, summer. rainy and summer. Yeah. Parang pagdating mo dito, mabibigla ka kasi nga sobrang lamig. Tapos, then, yeah. pag summer naman, sobrang init din. Correct. So, it's challenging kasi, ayun, kailangan mo i-change kung paano ka manamit. Kasi kailangan mo din itugma dun sa weather. Like, hindi ka naman pwede magsuot lang ng t-shirt sa winter. Ay, hindi mo kakayanin. Yeah. Yeah, especially for me, coming from a very hot country, Dubai, 50 degrees. Hello sa mga friends ko sa Dubai. 50 degrees, like, very excited ako na, ano kayong feeling ng malamig na country, ganyan. But then, nung nandito na ako, like, mga 6 months or challenging na siya for me. Yung parang, okay, sige, ito pala yung, parang okay siya at first. Yes. Yung super excited ka sa snow, mag-angel. But then, nung this year na, yung parang, magsa-snow na naman, ganyan. So, ayun, a little bit challenge siya for me. Naka-adjust ka naman na ba? Yeah, super. Like, super. I'm looking forward for summer na. Hindi na yung mga snow. Yeah. So, Vince, ano yung advice kaya natin sa mga upcoming international student papunta dito? Or mga nandito na mga estudyante? So, for me first, if nafe-feel mo na homesick ka, kailangan mo lang isipin uli yung goal mo. Diba? Yeah, correct. Kaya ka naman kasi pumunta dito kasi may specific goal ka na gustong ma-achieve. So, if you're gonna take a look back dun sa goal mo, sa sinet mo na goal, it can help you like to overcome yung challenges na yun. Like for example, homesickness. Yeah. So for me, I couldn't agree more sa sinabi mo. Kasi in the first place, ano nga ba yung reason bakit nandito tayo? Is it just for gusto mo lang ma-experience na mag-Canada? Or like, for us kasi, especially sa akin, yung goal talaga, like, to build a family, to have, like, better future. So, hindi na para sa akin na parang surrender sa mga challenges. Kasi, challenges are always there. Yung pressure, andyan lang. Yung obstacle, andyan lang. So, kagaya sa sinabi ni Vince, ano yung pinaka-goal mo kung bakit ka andito? So, ayun, you have to be very strong lang. Yung advice ko, kung na-homesick ka man, then, pwedeng tumawag ka sa family mo, or like, wag mong i-hold yung feeling mo. Wag kang matakot na i-express siya. So, if you have friends na, don't be shy to open up. Kasi, alam mo yung mga estudyante, we have the same struggles, the same struggles. So, it would be very helpful kung magiging open ka sa isa't isa. And I would like just to add, dun sa sinabi ni ate na it's also important na meron kang healthy community, friends. Like for example, you have your set of friends na pinagkakatiwalaan mo talaga. Sobrang important niya. Yes. It can help you like, for example, sa mental health mo. So it's really important na hindi mo din masasarili yung mga problems mo. Dapat may mga nasisharean ka din ng problems. Yeah, it's true guys. Yung mga, like, may makikita ka sa mga news or anything na ang daming nag-give up. Maybe because I'm not in their shoe. Pero nakikita ko lang na wala silang outlet. Wala silang outlet to like express kung gaano kahirap yung
yung situation nila dito. So, yung pagiging international student are para lang talaga sa kayang mag-survive. So, if you think twice na parang hindi mo kaya, like 100 times think about coming here. Because the challenges are waiting for you. It's fun being an international student, but you have to survive din. Ganun siya. So you need to stick to your goals. You need to find good, healthy friendship. You need to prepare your goals. Yes. And always to have like, what do you call this? Contingency planning. Yes, correct. Contingency talaga. For me, just be very constant lang. Consistent with your efforts. And then, yeah, prayers. Yeah, sabay-sabay natin ma-achieve yung Yes. goals natin. PR. PR for the goal. Thank you! See you!